I fully agree with my colleague Congressman Brian Po and Kong Pipito Alvarez. But I think the PhilHealth should do a information drive in terms of rolling out all the programs. A very honest-to-goodness information program because people don't know what kind of programs are available in PhilHealth. The YAKA program the President is rolling out. Nobody knows that they can avail of 20,000 pesos of worth of medicines if they are a PhilHealth member. Walang impormasyon na nakakalat sa publiko. So I think that's the thing that PhilHealth needs to do. Roll out the correct information, do a honest-to-goodness information campaign that will roll out not just in Metro Manila but the provinces also, especially in areas which need it most. Yun ang problema natin kasi yung impormasyon di natin ibibigay sa kanila. And I think during the budget hearing in the plenary, we will tackle this with PhilHealth kasi bibigay natin yung gusto ng Pangulo because I think people really need healthcare. But at the same time, the funds that they have now, gamitin sa tama, bayad sila ng ospital. Hindi yung makakarinig kami sa mga distrito namin, ang daming may-ari ng ospital, nagreklamo sa amin, pakisausap mo naman yung PhilHealth mo. Hindi nagbabayad dito sa ospital namin, ang dami na namin na i-roll out na mga... Oh, so lahat makikita mo, hindi lang sa isang distrito, sa lahat ng distrito ng bansa. And they have to fix their problem in their own turf para nang sa ganon, hindi tayo din nag-aalinlangan sa pagbibigay sa kanila ng additional budget. That's all, Madam Chair. Thank you, Representative Yamsuan. Representative Bolilla. Then Madam Representative Nava. In line with the concern of dear colleagues kay Kong Momo, as to the BICAM intervention, ang mahalaga lang naman, Madam Chair, malaman ng publiko, malaman ng taong bayan na noong 2025 budget, pinasa ng House intact yung NEP ng PhilHealth. Ngayon, 2026 budget that we are proposing, tayo ay magdadagdag pa in response to President Bongbong Marcos request for additional 60 billion. So with that, Madam Chair, siguro marapat lamang na ito'y ating aprubahan na at naniniwala ako na napakaraming mamamayang Pilipino ang makikinabang sa PhilHealth additional funding request na to. Siguro po yung concern ng members ng BARC, will PhilHealth actually be able to translate the additional funds to additional services for the Filipino people? Yes. We have reservations, to be honest. I was part of the investigations on PhilHealth that was done by the House during the 19th Congress. Nakita po namin doon na ang ginagawa ng PhilHealth, they were acting like a corporation, like a lending corporation. Yung binanggit po ni Kong Brian kanina na 464 billion pesos, ang ginagawa nila yon, ayaw nilang galawin. So those reserves, they don't want to touch that. Yung 464 billion na yon, ayaw nilang ibigay as additional package benefits, ayaw nilang gamitin para bayadan yung mga hospital. Alam niyo po kung anong ginagawa nila sa 464 billion pesos? Pinapautang. Nangyayari, they were trying to get additional income. They were investing it. They were putting it out as loans. So just so they can earn additional income. Which to us is very, it's... Violation of their mandate. I want to say, yes, it's a violation of their mandate. It's very frustrating. Dahil imbes na magamit nila yun para tulungan yung ating mga kababayan, ayusin nila yung mga benepisyo, yung mga serbisyo ng PhilHealth, hindi nila nagagamit yun. So I think the main reservation for PhilHealth is the same reservations we had with CHED, na kung binigay natin to, magagamit ba nila sa tama? So yun po yung pinakahinaing ng ating mga kasama dito.